King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1225. Sa ilalim ng 5-star mountain. Ang hanay ng 5 elements sa ilalim ng lupa ay napakahina na. Kung hindi dahil sa sinadyang bawasan ng lalaking may itim na balat ang kanyang bilis, nasira na ang array. Sa orihinal, sa pagtatapos ng gulong martial gathering, ang hanay ay magtatagal hanggang sa mawala ang lahat, kung saan maaaring masira ng lalaki ang hanay. Ngunit ngayon, ang ika-12 ranggo na Quasi-God Guiyi ay pumasok na sa entablado. Nagkataon, si Quasi-God Guiyi ay napakahusay sa 5 elements intent, at ginamit niya ito sa mas makapangyarihang paraan kaysa kay Zhao Feng sa kanyang labanan. Hindi maganda, malamang na masira ang array. Nag-aapoy sa pagkabalisa ang lalaking may itim na balat sa ibaba. Buzz. Biz. Ang mga hiwa ng 5 elements na enerhiya sa array ay hinayla ni Quasi-God Guiyi. Maaari ko lang ihinto ang pagsira sa array. Agad na tinapos ng lalaking may itim na balat ang kanyang mga pagtatangka na basagin ang hanay at ibinaba ang disk na bato. Gayunpaman, ang 5 elements array na ito ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang pagganap nito sa iba't ibang aspeto ay lubhang nabawasan, kasama na ang kakayahang mag-ayos ng sarili. Bukod dito, ang kakayahang mag-ayos ng sarili ng 5 elements array ay nakakuha ng bahagi ng enerhiya nito mula sa kalikasan. Ang Quasi-God Guiyi ay hindi lamang sumisipsip ng 5 elements energy ng array, kundi ang 5 elements energy ng mundo. Nangangahulugan ito na ang bilis ng pag-aayos ng 5 elements array mismo ay hindi makakasabay sa Quasi-God Guiyi na rate ng pagsipsip. Maaari ko lang itong iwanan hanggang sa langit. Nakaupo sa lupa ang lalaking may itim na balat at tinitigan ang hanay sa pintuan ng bato. Sa 5-star mountain, pinagmamasdan din ni Zhao Feng ang sitwasyon sa ilalim ng lupa. Boom! Bang! Crash! Sa entablado, nakuha ni Quasi-God Guiyi at Quasi-God Bishi ang atensyon ng lahat sa kanilang labanan. Kahit na sina Quasi-God Zifeng at Tianzhu ay nabighani. Ang tanging tao na walang mood na pahalagahan ang kahangahangang labanan na ito ay si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay nagsagawa ng napakalaking panganib sa pamamagitan ng pagbabante sa lalaking may itim na balat na makipagtulungan sa kanya. Ang martial gathering ay malapit nang matapos, at siya at ang lalaking may itim na balat ay hahanapin na sana ang lugar na ito kung saan ang 5 elements God Lord ay minsang naghiwalay. Ngunit bigla na lang, sumugod si Quasi-God Guiyi at ginulo ang lahat. Ngayon, maaari lamang ipaubaya ni Zhao Feng ang lahat sa langit. Na-activate na ni Quasi-God Bishi ang kanyang bloodline power. Isang Quasi-God sa tabi ni Zhao Feng na nasa sabik na tumawag. Sa entablado, ang Quasi-God Bishi ay dahan-daang nagiging isang napakalaking butiki na may transparent na katawan ng berdeng kristal. Naglabas siya ng malawak na aura na ikinatakot ng mga tao. Soul-withering poison fog. Napaungol si Quasi-God Bishi. Kaboom! Ang malakristal niyang katawan ay biglang nagsimulang maglabas ng malangis na ambon na bomb alot sa kanyang paligid. Ang soul-withering poison fog ni Quasi-God Bishi ay hindi lamang makakain sa sigla, ngunit nakakalason din sa kaluluwa. Mahinang bulong ni Quasi-God Guiyi sa kanyang sarili. Kilala niya ang lahat ng individual sa Quasi-God rank tulad ng likod ng kanyang kamay. Napanatili ni Quasi-God Guiyi ang kalmadong ekspresyon habang tahimik niyang pinapagana ang sarili niyang bloodline power. Bagamat si Quasi-God Guiyi ay nireranggo ng 2 lugar na mas mataas kaysa sa Quasi-God na si Bishi sa Quasi-God rankang, hindi niya matatalo si Bishi maliban kung ginamit niya ang kanyang bloodline na kapangyarihan. Ngunit kapag ginamit na niya ang kanyang bloodline power, ang kalalabasan ay magpapas siya. Buzz. Biz. Ang katawan ni Quasi-God Guiyi ay biglang nabalot ng 5 kulay na ningning. Sa sandaling ito, ang 5 elements na enerhiya ng mundo ay galit na lumundag sa kanyang katawan. Ang kapangyarihang linya ng dugo ni Quasi-God Guiyi ay nagpapahintulot sa kanya na mag-transform sa isang espiritual na katawan na gawa sa 5 elemento na nagpapahintulot sa kanya na makipag-ugnayan sa enerhiya ng 5 elements ng mundo. Nagkomento si Quasi-God Jianfeng, ang kanyang mga mata ay maliwanag. Sa sandaling ito, ang Quasi-God Guiyi ay tila isa sa kalikasan, ang bawat galaw at pagkilos niya ay gumagamit ng 5 elements ng enerhiya ng mundo, bawat elemento ay puno ng napakalaking kapangyarihan.
Tapos na. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Feng. Nang gamitin ni Quasi-God Guiyi ang kanyang kakaibang bloodline power, alam ni Zhao Feng na ang lihim na malalim sa ilalim ng lupa ay hindi maaaring manatiling lihim. Sa ilang sandali, papasukin kita sa aking little world. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Manatili ka lang doon, at magiging maayos ito. Mensahe ni Zhao Feng kay Han Ningguo. Ang lihim sa ilalim ng lupa ay malapit ng malantad, ngunit dahil binalaan si Zhao Feng, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong lumipat sa lupa at makakuha ng kaunting bagay para sa kanyang sarili. Bilang karagdagan, sa kasunod na kaguluhan, ang mga gustong manggulo para kay Zhao Feng ay mahihirapang harapin siya. Gago! Itong dalawang quasi-god brats. Nagmura ang lalaking itim ang balat sa ibaba. Sa susunod na sandali, ang 5-element seal sa kanyang harapan ay tuluyang naglaho. Broom! Biglang nagsimulang manginig ang 5-star mountain. Natigilan lahat ang mga nanunood. Gaano man kalakas ang itinapon sa labanan sa pagitan ng Quasi-God Guiyi at Quasi-God Bishi, hindi nito posibleng lindol ang lahat ng 5-star mountain. Bukod dito, ang entablado ay nagkaroon ng isang nagpapalakas na hanay. Kung hindi, hinding-hindi nito kayang tiisin ang mga laban ng napakaraming Quasi-Gods. Ano ang nangyayari? Natigilan si Quasi-God Bishi, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ito ay ang Quasi-God Guiyi ay naaayon sa mga puwersa ng kalikasan, kaya agad niyang naramdaman ang isang kakaiba sa loob ng 5-star mountain. Sa sandaling ito, ang pintong bato na nasa ilalim ng lupa ay sumabog sa hiwa-hiwalay, na naging isang pinto na gawa sa baluktot na 5 kulay na liwanag. Ang lakas ng pagbuhos ng enerhiya ng intent ay naging sanhi ng pagyanig sa buong rehiyon. Broom! Ang matinding pag-alog na natanggap ng rehiyon ay lumikha ng hindi mabilang na mga bitek, kung saan bumaha ang mayaman at malawak na daloy ng enerhiya. May kayamanan sa ilalim ng 5-star mountain. Agad na sumigaw si Zhao Feng, ang kanyang tawag ay agad na umaakit sa pansin ng lahat. Kayamanan. Kayamanan sa ilalim ng lupa. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa 5-star mountain. Quasi-God Jianfeng, may kayamanan sa ibaba. Aalis muna ako. Dinala ni Zhao Feng si Han Ningguo sa kanyang Illusion City Little World. Sa Illusion City, walang magagawa si Han Ningguo kahit na gusto niya. Bang! Ginamit ni Zhao Feng ang Earth Escape at naglaho sa lupa. Brother Zhao, huwag magmadali. Nais siyang pigilan ni Quasi-God Jianfeng, ngunit huli na siya. Alam ni Zhao Feng na may kayamanan sa ibaba, kaya dumiretso siya sa loob. Gayunpaman, ang iba pang mga taong naruroon ay nag-aalinlangan pa rin. Pagkatapos ng lahat, maaaring mayroong ilang kakilakilabot at hindi kilalang panganib doon. Pero kung isang tao ang manggaguna, lahat ay susunod para hindi mahuli. Swish! Ang Quasi-God na si Guiyi ay natunaw sa lupa at nagsimulang mabilis na lumubog sa lupa. Pagkatapos umalis sa entablado, nag-drill si Quasi-God Bishi sa lupa. Tara na! Pinangunahan ni Quasi-God Zifeng ang True God experts ng Violet Night Hall sa paghukay sa lupa. Ang iba pang mga Quasi-God na eksperto sa paligid ng 5-star mountain ay nagsimula ring maghukay sa lupa. Isantabi mo muna yang dilaw na buhok na yan. Tingnan natin kung ano ang nangyayari sa ibaba. Sabi ng True God Zongto ng Yellow Dragon Pavilion. Mas pinapahalagahan pa rin ng mga individual ang personal na pakinabang. Kung ikukumpara kina Zhao Feng at Han Ningguo, nakita ng True God Zongto na mas nakatutokso ang kayamanan at kayamanan. Isang malayang dimensyon. Tinitigan ni Zhao Feng ang pinto ng nakapilipit na 5 kulay na liwanag sa kanyang harapan. Si Zhao Feng ay bihasa sa Earth Escape at siya ang unang nahukay sa ilalim ng lupa, kaya siya ang unang dumating. Ngunit alam ni Zhao Feng na, bago pa man siya dumating, may ibang nakapasok na. Iyan ay isang lihim na sukat. Nakarinig si Zhao Feng ng mga sigaw ng alarma at sorpresa na nagmumula sa hindi kalayuan sa likuran niya. Walang sino man ang maaaring umasa na mayroong hindi kilalang lihim na dimensyon sa ilalim ng 5-star mountain. Habang nagsimulang lumapit ang ilang tao sa pasukan, dumaan si Zhao Feng. Sa susunod na sandali, si Zhao Feng ay nagpakita sa harap ng isang marangyang palasyo na umakyat sa langit. Ang buong palasyo ay naglabas ng mabigat na 5 elements intent na enerhiya,
At ang hangin ay makapal na may purong yuan chi. Ang lugar na ito ay dapat na tirahan ng Five Elements God Lord. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na mayroong isang palasyo sa loob ng independenteng sukat na ito. Ang palasyong ito ay talagang napakalaki, ilang beses na mas malaki kaysa sa kabuuan ng Five-Star Mountain. Swish! Swish! Hindi nagtagal, lumitaw ang ilang figure sa tabi ni Zhao Feng. Bukod sa apat na True Gods, ang iba sa kanila ay mga prodigy na medyo mababa lang sa mga henyo sa quasi-god rangkang. Anong klaseng lugar ito? Lahat sila ay may pagkamangha at kaba na mga ekspresyon habang maingat nilang pinagmamasdan ang kanilang paligid. Swish! Swish! Dose-dose ng mga figure ang lumitaw sa itaas ng napakalaking palasyo. Lahat ay ipapadala sa palasyong ito. Sumikip ang puso ni Zhao Feng. Bagamat napakalaki ng palasyong ito, kung papasok ang lahat, ito ay masyadong masikip. Kung may lumitaw na kayamanan, isang madugong patayan ang mangyayari. Kahit na may space-time robe, si Zhao Feng ay hindi nang ahas na sumali. Tama, nasaan ang lalaking itim ang balat? Biglang naalala ni Zhao Feng na dapat na unang dumating ang lalaking itim ang balat. Mukhang naintindihan naman ng lalaking itim ang balat sa lugar na ito. Nangangahulugan din ito na malamang na alam niya kung saan nakatago ang pinakamagandang kayamanan. Buzz! Lumipad si Zhao Feng sa kalangitan, gamit ang kanyang kaliwang mata upang hanapin ang posisyon ng lalaking may itim na balat. Hindi ganoon kalaki ang palasyo, kaya mabilis na naskan ni Zhao Feng ito. Gayunpaman, mayroong maraming mga lugar sa palasyo na ito na may lubhang mabigat na mga hadlang. Maging ang gininto ang mata ni Zhao Feng ay kailangang gumastos ng kaunting pagsisikap upang makita ang mga ito. Nahanap ko siya. Mabilis na natuklasan ni Zhao Feng ang lalaking itim ang balat. Swish! Nagkondenseng ng mga gininto ang pakpak sa likod ng kanyang likuran, lumipad si Zhao Feng diretso sa parang maze na interior ng palasyo. Manghihimasok, mamatay ka. Pagkaliko, bigla siyang sinalubong ng nakakabinging dagandong. Yao God ba iyon? Nanlamig ang tingin ni Zhao Feng. Sa ancient desolate realm of gods, ang napakalaking sinaunang beast ay malinaw na makakapag-cultivate sa heavenly divine realm, ngunit kahit ilang ordinaryong Yao beasts at Yao spirits ay magagawa rin ito. Nang makarating sila sa heavenly divine realm, nakilala sila bilang Yao gods. Ang palasyong ito ay mayaman sa yuan chi at puno ng lakas ng intent. Mas kakaiba kung ang mga Yao spirits ay hindi ipinanganak dito. Hindi man lang nagulat si Zhao Feng. Boom! Bang! Crash! Isang malaking halimaw na nabuo mula sa mga higanteng bato ang biglang nagsimulang umapak kay Zhao Feng. Biglang sumuntok ang halimaw, naninikip sa paligid. Isa lang itong rank 2 Yao God, ngunit mayroon itong level 2 Earth Intent. Natigilan ang ekspresyon ni Zhao Feng sa gulat. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga ordinaryong Yao Beast at Yao Spirits ay mas mababa sa mga mas mataas na ranggo na sinaunang hayop. Ngunit kahit na marami sa rank 1 True Gods ng mga sinaunang lahi na ito ay hindi nakakuha ng level 1 sa anumang layunin. Swish! Inilibot ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body, na bumaril sa Yao God bilang isang limang kulay na bola ng kidlat. Sa isang napakalaking boom, ang halimaw na bato ay hinaipan sa pira-piraso ng epekto. Ano ito? Sa sandaling pinatay niya ang Yao God, nahulog sa kanyang mga kamay ang isang hugis kastanyas na dilaw na kristal. Habang hawak niya ang dilaw na kristal, agad niyang naramdaman ang isang malinaw na Earth Intent. Hindi naman God Crystal, pero mas espesyal, makakatulong ito sa akin na maunawaan ang enerhiya ng intent. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Zhao Feng. Matapos alisin ang dilaw na kristal, ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang pagtugis sa lalaking itim ang balat. Tiwala si Zhao Feng na, kung susundin niya ang lalaking may itim na balat, makakarating siya sa isang lugar na may mas malaking kapalaran. Maraming Yao Gods, ngunit ang taong iyon ay napakalakas, mas malakas pa kaysa sa True God Zongto. Ito ang conclusion na nakuha ni Zhao Feng sa pamamagitan ng pagmamasid sa lalaking may itim na balat na nakikipaglaban sa kanyang kaliwang mata. Hindi masamang magkaroon ng isang makapangyarihang eksperto tulad ng gabay na ito at ay clear ang landas para sa akin. Isang tusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng.
Ang lalaking may itim na balat ay nilinis ang landas na kanyang tinatahak ngayon, na pinangangalagaan ang marami sa mga makapangyarihang Yao Gods. Para sa kadahilanang ito, nakatagpo si Zhao Feng ng ilang mga hadlang. King of Gods, Kabanata 12:26. Intent Crystal. Ang lahat ng dumalo sa gulong martial gathering, kabilang ang mga manonood, ay nagsimulang lumitaw sa harap ng napakalaking palasyo sa pamamagitan ng 5 kulay na landas. Ang ilan sa mga taong ito ay maswerte na direktang na-teleport sa mga treasure room sa palasyo, kung saan naghihintay lamang na kunin ang mga mahahalagang bagay. Ngunit mayroon ding mga tao na hindi pinalad na madala sa mga danger zone kung saan maaari lamang nilang isumpa ang kanilang kapalaran habang sila ay namatay sa ilalim ng isang grupo ng mga Yao Gods. Boom! Bang! Crash! Umalangaw sa buong palasyo ang mga tunog ng matinding labanan. Karamihan sa mga taong dumating sa gulong martial gathering ay pangkat-pangkat. Para sa kadahilanang ito, ang karamihan ng mga tao sa palasyo ay kumilos sa mga squad. Ito rin ay mas ligtas sa ganitong paraan. Patayin. 2 quasi-gods, 2 true gods, at 2 Yao Gods ang nasangkot sa isang matinding labanan. Isang rank 2 Yao God, at ang buong katawan nito ay nabuo mula sa kahoy at baging. Ang mga pag-atake nito ay hindi karaniwan, at ang sigla nito ay matibay. Ang ibang Yao God ay nasa rank 4. Ito ay isang nakasisilaw na gininto ang liwanag na maaaring magbago ng anyo sa kalooban. Mabilis at mabangis ang mga pag-atake nito, na ikinagulat ng mga tao. Gayunpaman, itong gininto ang liwanag na Yao God ay may mas mahinang depensa at sigla. Boom! Bang! Crash! Pagkatapos ng isang round ng labanan, ang pangkat ng 4 ay nagtagumpay sa pagpatay sa 2 makapangyarihang Yao God na ito. Ito ang mga intent crystals. Ang rank 4 true god sa grupong ito ay tumitig sa mga kristal na hugis kastanyas na lumulutang palabas sa katawan ng mga Yao Gods dahil sa gulat. Pinahintulutan ng mga intent crystal ang isa na maunawaan ang enerhiya ng intent sa loob ng kristal. Maliban sa ilang kakaibang lugar kung saan ang mga naturang kristal ay lumago ng mag-isa, maaari lamang makuha ang mga ito sa pamamagitan ng ilang hindi kapani-paniwalang eksperto na lumikha ng mga ito gamit ang kanilang sariling intent energy. Maraming makapangyarihang paksayon at lahi ang gumamit ng intent crystals upang tulungan ang mga mahuhusay na individual ng kanilang mga paksayon na linangin at maunawaan ang layunin. Hindi nakakagulat na ang mga Yao God na ito ay nagtataglay ng napakalalim na layunin na enerhiya. Mayroon silang mga intent crystal sa kanilang mga katawan. Kumikislap ang mga mata ng matanda. Kahit bilang rank 4 true god, bihira siyang makakita ng intent crystals. Pero ngayon, bigla na lang siyang nagmamay-ari ng 7 sa kanila. Palalimin pa natin. Ang matanda ay labis na nasa sabik. Ang antas ng panganib ng palasyong ito ay napakababa, ngunit ang mga kayamanan sa loob ay napakamahal. Bilang unang grupo sila ay nanindigan upang makakuha ng pinakamaraming. Hindi magtatagal hanggang sa kumalat ang balita tungkol sa treasure ground na ito, na tiyak na magdadala ng unos ng dugo at bumagsak sa palasyong ito. Pinaghiwalay ng maraming pader mula sa maliit na pangkat na ito, si Zhao Feng ay nakikipaglaban sa isang Yao God. Isang rank 3 Yao God na may level 3 water intent. Napakalakas. Si Zhao Feng ay may medyo seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit ngayon, wala ni isa sa maraming layunin ni Zhao Feng ang nakaabot sa level 3. Sa kabilang banda, ang mga Yao Gods ng lugar na ito ay umabot na lahat sa antas ng intent na katumbas ng kanilang cultivation, na ginawa silang lahat na hindi pangkaraniwang makapangyarihan. Gayunpaman, tila hindi sila nagtataglay ng anumang malalim na kasanayan sa pakikipaglaban, at hindi rin sila nagtataglay ng mga divine weapon. Brat, masyado kang mahina. Mamatay. Isang halimaw na isda na may malinaw na malalim na asol na katawan ang nagbukas ng mabangis na bibig at umungal. Sa 5 elements, tinutumbasan ng earth ang tubig. Inilibot ni Zhao Feng ang sacred lightning body, gamit ang kanyang earth divine power para mag-apply ng physical force lightning domain. Sa isang iglap, ang hugis isda na Yao God ay natali ng domain energy ni Zhao Feng. Kling. Klang. Isang itim na metal na tatsulok ang lumitaw sa mga kamay ni Zhao Feng, na pagkatapos ay naging isang higanteng palakol.
Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang Five Elements Divine Power, na ginawang madilim na dilaw na kidlat ang limang kulay na kidlat. Kahit na ang Five Elements ay isang pagsasanib ng lahat ng Five Elements, maaari pa ring i-convert ng isa ang isang elemento sa isa pa. Bagamat malakas ang Five Elements ng Divine Power, kung gagawin ng isa ang iba pang apat na uri ng Divine Power sa Earth Divine Power, ang mga epekto ay magiging pambihira. Pop. Hiss. Binalot ni Zhao Fang ang higanteng palakol sa madilim na dilaw na ningning na ito. Itinaas ito sa hangin, ibinaba niya ito sa isda na Yaugod. Arg! Ang isda na Yaugod ay nagbigay ng matinis na sigaw. Wind Lightning Eye Flame. Agad na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata upang magpaputok ng isang Soul Eye Bloodline technique sa Yaugod. Ang mga kaluluwa ng Yao Spirits ay karaniwang hindi malakas, at ang soul intent ni Zhao Fang ay katumbas na ng pinakamataas na rank 2 True God. Ang isang Soul Eye Bloodline technique ay may kakayahang magdulot ng matinding pinsala. Crack! Isang apoy ng violet na kidlat ang sumabog sa kaluluwa ng isda na Yaugod. Heaven Engulfing Palm. Hindi binigyan ni Zhao Fang ng pagkakataon ang Yaugod na makahinga, na inaatake ito sa pisikal pati na rin sa pag-iisip. Hindi nagtagal bago napatay ang isda na Yaugod. Swish! Iniunat ni Zhao Fang ang kanyang kamay at kinuha ang tatlong kristal na hugis chestnut, inilagay ang mga ito sa kanyang interspatial dimension. Isinaaktibo ang kanyang kaliwang mata, muling pinagmasdan ni Zhao Fang ang lalaking itim ang balat sa unahan niya. Sa oras na ito, nakikipaglaban ang lalaking may itim na balat sa isang rank 4 Yaugod. Ang lalaking itim ang balat ay humawak ng malinaw na kalamangan at mabilis na pinatay ang kanyang kalaban. Shadow Intent and Fire Intent. Si Zhao Fang ay nakabuo ng ilang pag-unawa sa mga kakayahan ng lalaking may itim na balat. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay hindi kapani-paniwalang malakas, at may mataas na posibilidad na siya ay maging isang kaaway. Ngunit kung hindi ko pinangunahan ang taong ito, magiging napakahirap para sa akin na umabot dito. Nakangiting sabi ni Zhao Fang. Bukod dito, tila may tiyak na target ang lalaking itim ang balat. Wala siyang ginawa kundi patayin ang mga Yaugods at sumulong, hindi pinapansin ang mga kayamanan sa gilid ng daan. Ito ay tiyak dahil napansin niya ito na sinundan ni Zhao Fang ang lalaking itim ang balat. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kaliwang mata upang obserbahan ang sitwasyon. Yan ay natuklasan ng kanyang kaliwang mata na may malapit na bagay na hindi kapani-paniwalang mahirap makita. Pinalibutan ng mga makapangyarihang Yaugod ang bagay na ito, na ang pinakamahina ay ang rank 3 Yaugod. Hinulaan ni Zhao Fang na maaaring ito ang ultimong layunin ng lalaking may itim na balat. Buzz. Biz. Itinulak ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata sa limitasyon sa pagsisikap na makita ang bagay na iyon. Kalimutan mo na. Sa wakas ay sumuko si Zhao Fang sa pagsisikap. Kahit na maaari niyang gamitin ang origin energy ng kanyang God Eye upang palakasin ang mga kakayahan nito, ito ay magiging lubhang mahina. Ang mga natamo ay hindi katumbas ng pagkalugi. Patuloy na lihim na sinundan ni Zhao Fang ang lalaking may itim na balat, inaalagaan ang sinumang Yaugods na lumitaw sa daan. Ang iba pang mga koponan sa palasyo ay nagtatagpo rin sa lugar na ito. Kapag naiinip siya, makikita ni Zhao Fang kung ano ang nangyayari sa ibang lugar sa palasyo. Ang lugar na hindi nakikita ni Zhao Fang ay maaaring ituring na sentro ng napakalaking palasyong ito. Kapag naghahanap ng kayamanan, ang pinakadakilang kapalaran ay madalas na naninirahan sa pinakamapanganib na lugar o sa pinakasentro na lugar. Naunawaan ng lahat ang prinsipyong ito. Bagamat ang lalaking may itim na balat ay dumating bago ang lahat, siya ay nag-iisa at nakatagpo ng mas malakas na Yaugods habang siya ay sumusulong. Kaya, nagsimula siyang bumagal. Dapat akong maghanap ng lugar na mapagtatagwan. Bulong ni Zhao Fang sa sarili. Binyantaan ni Zhao Fang ang lalaking may itim na balat kanina, kaya tiyak na walang magandang impresyon sa kanya ang lalaking itim ang balat at baka atakihin pa siya sa paningin. Bilang karagdagan, tanging ang pinakamalakas na grupo lamang ang makakapasok nito ng malalim sa palasyo. Hindi na kailangang ipagsapalaran ni Zhao Fang ang kanyang sariling katawan. Kung masyadong delikadong makuha ang kapalaran sa gitna, aalis na lang ako. Nagdesisyon si Zhao Fang. Kung tutuusin,
Kung aalis siya habang sinusuri pa ng lahat ang palasyo para sa kayamanan, maiiwasan niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Unti-unting lumipas ang oras, at habang hinahanap ng lahat ang palasyo, dahan-dahan silang nagsimulang lumapit sa gitna. Sa isang tiyak na sandali, ang lalaking itim ang balat ay sa wakas ay nakarating sa paligid ng bagay na iyon na hindi makita ni Zhao Fang. Pinili ng lalaking itim ang balat na huminto, pinili ang pagkamahinhin kaysa pagmamadali. Sa harap niya ay isang maliit na palasyo na gawa sa 5 kulay na kristal, na nababalot ng makapal na 5 kulay na hamog. Sa maingat na pagmamasid, makikita ng isa na ang 5 kulay na kristal na palasyong ito ay ganap na gawa sa maliliit na hugis kastanyas na mga kristal, ang intent crystals. Ang buong palasyo ay gawa sa intent crystals, at maaaring mayroong mas mahalagang kayamanan sa loob nito. Gayunpaman, ang 5 kulay na fog ay nagtago rin ng maraming makapangyarihang Yao Gods. Tiniyak ng kakilakilabot na katotohanan ito na ang isang tao ay hindi mangangahas na maningil ng walang ingat. Ang isang maliit at malakas na pangkat ng 4 ay dumating din sa lugar na ito. Ang kanilang pinuno ay walang iba kundi ang rank 5 prodigy ng Quasi-God Rankang, Quasi-God Zifang. Agad na napansin ng 4 na miyembro ng Violet Night Hall ang palasyong ito na may 5 kulay na kristal. At sa kanila napansin ang lalaking itim ang balat. True God Dark Thief. Ang rank 5 True God ng Violet Night Hall ay tumitig sa lalaking itim ang balat at tinawag. Natigilan ang 3 pang miyembro ng Violet Night Hall. Ang True God Dark Thief ay isang napakatanyag na magnanakaw ng gulong zone. Siya ay pumunta sa anumang paraan para sa kapakanan ng kanyang pansariling pakinabang. Ninakawan pa niya ang mga bagay mula sa pinakamataas na pangkat ng 4 na bituin. Hindi na kailangang magtaka ang lahat. Ako, ang True God Dark Thief, ay hindi ko naaalalang bumisita sa Violet Night Hall. Nag-isip ng ilang saglit ang True God Dark Thief bago nag-message sa kanila. Dahil lang hindi ka maglakas-loob. Malamig na tinitigan ni Zifang ang True God Dark Thief. Isang masamang ngiti ang isinagot ng True God Dark Thief. Hindi nagtagal, dumating ang pangalawang koponan, ito ay pinamumunuan ni Quasi-God Guei. Dapat tayong lahat ay magtulungan upang salakayin ang lugar na ito. Ang True God Dark Thief ang nagkusa para makipag-usap sa 2 squad na ito. Makipagtulungan sayo, True God Dark Thief. Sabi ng isang tao sa grupo ni Quasi-God Guei. Bagaman walang gustong makipagtulungan sa akin, ako ay isang desenteng manlalaban, at kung patuloy tayong maghihintay, mas maraming tao ang magpapakita, na lumilikha ng higit pang problema. Ang mga salita ng True God Dark Thief ay talagang totoo. 2 team lang at True God Dark Thief ang naruroon. Kung inatake nila ang malakristal na palasyo, mas madaling hatiin ang mga gantimpala. Kung maghihintay sila ng mas maraming tao na lumitaw, mas madaling salakayin ang palasyo, ngunit pagdating ng oras na hatiin ang mga gantimpala, isang mabangis at madugong labanan ang magaganap. Sige, magtutulungan tayo. Sa huli, ang 2 paksayon ay sumang-ayon sa True God Dark Thief. Whoosh! 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 Ang 2 koponan at ang True God Dark Thief ay umabant. Labas. Hindi ito isang lugar na dapat mong puntahan. Lahat kayo ay naghahanap ng kamatayan. Ang mga dagandong ng galit ay nagmula sa loob ng 5 kulay na fog. Swish! 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 Ang mga figure na nagpapalabas ng makapangyarihang aura ay sumugod sa fog. Lahat sila ay Yao spirits na ipinanganak sa loob ng malakristal na palasyo. Kasabay nito, sila ay pinalusog ng malawak na enerhiya ng malakristal na palasyo, na nabautizimuhan sa layunin nito. Kaya, lahat sila ay may napakataas na kultibasyon at may makapangyarihang mga layunin. Pagkatapos ng ilang sandali ng labanan, nagkaroon ng kalamangan ang mga Yao Gods. Noong ginamit nila ang 5 elements intent dito, na-boost ang kanilang kapangyarihan. Ang mga Yao God na ito ay napakalakas. Ang isang batang Quasi-God na pinilit na bumalik ng isang Yao God ay namangha. Hindi nagtagal ay dumating ang 3 koponan sa eksena. Quasi-God Tianzu, magmadali at tulungan mo kaming salakayin ang lugar na ito. Hahatiin natin ang mga samsam sa loob ng pantay-pantay. Agad na inimbitahan ni Quasi-God Zifang ang grupo ni Quasi-God Tianzu na sumali sa labanan.
Matapos mag-isip ng ilang sandali, pinili ng grupo ni Quasi-God Tianzu na pansamantalang magtrabaho kasama ang iba. Boom! Bang! Crash! Sa pagpasok ng ikatlong makapangyarihang koponan, ang Yao Gods ay mabilis na nagsimulang mawalan ng lupa. Patayin. Sa huli, ang mga Yao Gods ay pinatay hanggang sa 5 na lang ang natira. Whoosh! Whoosh! Bagamat ang 5 Yao Spirit na ito ay may tiwala sa kanilang sarili, alam nila na ang pananatili sa paligid ay nangangahulugan ng tiyak na kapahamakan, kaya pinili nilang tumakas. Ang tatlong koponan at ang True God Dark Thief ay natural na walang oras para habulin ang mga Yao Spirit na ito. Bilisan mo at pumasok ka. Nagmamadaling pumasok ang mga eksperto sa 5 kulay malakristal na palasyo na may nasa sabik na mga mukha. Whoosh! Isang malabong gininto ang liwanag ang bumungad sa malapit na sulok. Hahaha, papasok din ako para makihati sa mga nasamsam. Si Zhao Feng ay nanonood ng labanang ito mula sa isang lugar na malapit sa buong oras na ito. Ngayong tapos na ang labanan at ang mga Yao Gods na nagbabantay sa palasyo ay itinaboy, oras na para lumipat siya. King of Gods, Kabanata 12:27. Cultivation Ground Markang Paiwa. Habang papalapit si Zhao Feng sa 5 kulay na malakristal na palasyo, naramdaman niya na ang paligid ay puno ng walang katapusang 5 elements intent. Gayunpaman, ang layunin na ito ay nasa napakataas na antas na kahit na ang isang cultivator ng 5 elements intent tulad ni Zhao Feng ay napakahirap na impluwensyahan ang layuning ito. Kung maglilinang siya sa paligid ng palasyong ito, ang kanyang 5 elements intent ay tiyak na uusad sa quasi-god ng mabilis. Ang paglinang ng kanyang 5 elemental wind lightning technique dito ay magkakaroon din ng malalaking pakinabang. Hindi nakakagulat na ang mga Yao spirits dito ay may napakataas na antas ng intent. Si Zhao Feng ay nabigla. Kahit na ang isang ganap na tulala ay maguutos ng malakas na layunin sa pamamagitan lamang ng pananatili dito. Ang lugar na ito ay marahil ang cultivation ground ng 5 Elements God Lord. Ang buong palasyo ay ginawa mula sa isang condensed mixture ng intent energy at divine power. Nakita ni Zhao Feng na imposibleng isipin kung gaano kalalim ang pangunawa ng God Lord sa layunin. Whoosh! Pumili si Zhao Feng ng pasukan at pumasok sa 5 kulay na palasyo. Sa sandaling pumasok siya sa palasyo, naramdaman niya na ang lakas ng layunin sa palasyo ay napakakapal at malawak na halos nag-transform na ito sa isang dagat ng layunin. Sinong nandyan? Ang ilang tao sa palasyo ay napalingon at nagsisigawan. Ang mga Yao Gods sa labas ng palasyo ay itinulak pabalik ng kanilang tatlong koponan at True God Dark Thief. Tama lang nahatiin ang mga samsam dito. Kaya, lahat sila ay pag-alit sa sino mang pumasok pagkatapos. Ikaw. Hindi napigilan ni Quasi-God Zifeng na matawa habang nakatitig kay Zhao Feng nang may pang-aalipusta. Sa tabi niya, bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Quasi-God Tianzu. Ang batang ito. Bumagsak ang ekspresyon ng True God Dark Thief, at naging madilim ang kanyang mga mata. Binyantaan siya ni Zhao Feng kanina, at bagamat hindi talaga siya naapektuhan nito, paano niya, isang makapangyarihang rank 5 True God, pinapayagan ang kanyang sarili na pagbabantaan ng isang ordinaryong quasi-god. Dahil dito, gustong patayin ng True God Dark Thief si Zhao Feng. Brat, tayo ang nanakit sa lugar na ito. Mawala. Malamig na tumahol si Quasi-God Zifeng, ang kanyang aura ay matalim at mabangis. Noong una ay binalak niyang ipahiya si Zhao Feng sa gulong martial gathering para tulungan ang Quasi-God Tianzu na ilabas ang kanyang galit. Gayunpaman, si Zhao Feng ay nagpakita ng labis na lakas para sa sinuman maliban sa mga individual sa Quasi-God rangkang upang talunin siya. Kaya, nagpa siya si Quasi-God Zifeng na palayain si Zhao Feng pansamantala. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Zhao Feng dito. Dito, wala siyang dapat ikatakot, at mayroon pa siyang dahilan para salakayin si Zhao Feng. Higit sa lahat, nasa tabi niya si Quasi-God Tianzu. Sa Treasure Grounds, kahit ang mga saksi ay nakakakuha ng bahagi ng mga nasamsam. Hindi na kailangang maging ganap. O sa palagay mo kaya mo ring pigilan ang lahat ng iba pang mga koponan. Magiliw na bumalik si Zhao Feng. Nagtago siya sa lahat ng oras na ito, kaya talagang sinasamantala niya ang mga ito. Sabi ko, mawala ka.
Tumaas ang kilay ni Quasi-God Zifang, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumundag na may layuning pumatay. Bumaba ang ekspresyon ni Zhao Feng nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay na nagmumula kay Zifang. Gustong patayin ni Quasi-God Zifang si Zhao Feng dahil minsang ginawa ni Zhao Feng na hindi masaya si Quasi-God Tianzhu. Bukod dito, si Zhao Feng ay walang kinakailangang lakas, kaya madali niyang mapatay si Zhao Feng kung gusto niya. Walang sinabi si Quasi-God Tianzhu at Quasi-God Guiyi. Natural na ayaw nilang makuha ng iba ang kayamanan dito, ngunit tama si Zhao Feng. Hindi nila kayang pigilan ang lahat. Ang Dark Thief True God, sa kabilang banda, ay hindi mukhang naisip na ito ay mahalaga. Gusto rin niyang patayin si Zhao Feng, kaya kung ginawa ito ng Quasi-God na si Zifang para sa kanya, natural na wala siyang pakialam. Ngunit sa sandaling ito, isang tinig ang umalangaw sa isipan ng True God Dark Thief. True God Dark Thief, hindi ba tayo nagtutulungan? Ikaw na. Ang mukha ng True God Dark Thief ay nanlamig sa pagkabigla na pipiliin ni Zhao Feng ang sandaling ito para mag-message sa kanya. Nagtutulungan. Paano kay Tawatawa? Dahil maagang nasira ang 5 Elements Array, paano pa rin sila magtutulungan? Kung pipilitin kong umalis sa lugar na ito, ibubunyag ko ang lahat. Sasabihin ko na ikaw ang nakatuklas ng palasyong ito at alam mo kung saan nakatago ang pinakamahalagang kayamanan. Nag-message ulit si Zhao Feng. Ang bastos na ito. Ang True God Dark Thief ay nanginginig sa galit. Para sa sino mang iba pa, walang sino man ang maniniwala sa mga sinasabi ni Zhao Feng, ngunit iba kung ang pinag-uusapan ng isa ay tungkol sa True God Dark Thief. Kung gagawin ni Zhao Feng ang mga paghahabol na ito, ang iba pang tatlong koponan ay tiyak na magsisimulang magduda sa kanya at marahil ay magtutulungan pa na itaboy siya. Talagang nadama ng True God Dark Thief na walang magawa. Nauwi na naman siya sa pananakot ni Zhao Feng. Ngayon, ordinaryong Quasi-God na lang. Na maakit niya ang ganoong pag-aalala mula sa Quasi-God Zifang, natatakot ka ba na nakawin niya ang kayamanan ng lugar na ito, o nakawin ang babae sa puso mo? Ang True God Dark Thief humakbang pasulong, nagmamadaling pumasok sa palasyo na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Ikaw. Ang Quasi-God na si Zifang ay agad na natulala. Hindi niya inaasahan na makikialam ang True God Dark Thief. Gayunpaman, totoo na gusto niyang patayin si Zhao Feng para sa Quasi-God Tianzhu. Sa gilid, kumislap ang mga mata ni Quasi-God na si Tianzhu na may ilang mga alon ng emosyon. Bilasan mo, hindi natin hahayaang maunahan tayo ng True God Dark Thief. Inakay ni Quasi-God Tianzhu ang kanyang koponan palayo. Ang Quasi-God Guiyi ay walang kaugnayan kay Zhao Feng at natural na naramdaman na hindi siya kailangang puntiryahin, kaya kinuha niya ang kanyang koponan upang maghanap sa lugar para sa mga kayamanan. Brat, hahayaan na kita sa pagkakataong ito. Sa pamamaalam ng mga salitang ito, kinuha ni Zifang ang kanyang koponan at umalis. Pagkatapos ng lahat, ang 5 kulay na malakristal na palasyong ito ay marahil ang lugar na may pinakamalaking kapalaran. Nakaalis na ang lahat, kaya natural na hindi maantala ng Violet Night Hall ang sarili para sa kapakanan ng isang Zhao Feng. Nang makaalis na ang lahat, pinaandar ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at sinimulang suriin ang palasyo. Ngayong nasa loob na siya ng palasyo, muling gumagana ang see-through na kakayahan ng kaliwang mata ni Zhao Feng. Ang buong palasyo ay binubuo ng mga kristal na napuno ng lakas ng intent. Bukod dito, ang mga kristal na ito ay mas mahalaga kaysa sa mga nakuha ko sa pagpatay sa mga Yao God na iyon. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay kumislap ng gintong liwanag habang iniskan niya ang kanyang paligid. Ang palasyong ito ay mahalagang kabangyaman para sa lahat ng nasa loob. Gayunpaman, ang istruktura ng palasyong ito ay napakatibay. Ang ilang mga Quasi-Gods at True Gods ay masusumpungan na halos imposibleng gawain ang pagpasok sa mga pader at pagkuha ng anumang intent crystals. Itinoon ni Zhao Feng ang kanyang tingin sa ilalim ng lupa. May lumilitaw na hanay ng mga inscription sa ilalim ng palasyo. Gayunpaman, ang gininto ang mata ni Zhao Feng ay hindi kayang malinaw na makita ang hanay na nakatago sa ibaba. Hindi rin maintindihan ni Zhao Feng kung bakit magtatago ang 5 Elements God Lord ng isang array sa ilalim ng kanyang seclusion area. Hindi ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang paksang ito.
Kung tutuusin, nagpunta siya rito na ang paghahanap ng kayamanan bilang pangunahing prioridad. Whoosh! Ang pangunahing bulwagan kung saan nakatayo si Zhao Fang ay ganap na walang laman, kaya lumipad siya patungo sa isa pang silid. Ang mga silid na ito ay halos karaniwan o walang laman, tahanan ng wala ng higit sa ilang piraso ng kasangkapan. Ngunit ang mga piraso ng muebles na ito ay ginawa rin mula sa intent crystals at pinagsama sa iba pang bahagi ng palasyo upang ang mga ito ay hindi natitinag. Sa sandaling ito, narinig niya ang mga tunog ng labanan. Whoosh! Mabilis na lumipad si Zhao Fang patungo sa pinanggalingan ng tunog. Ang Violet Night Hall ko ang unang nakakita nito. Sumigaw ang isang True God expert ng Violet Night Hall. Sa kabilang banda, ang koponan ni Quasi God Guiyi ay nakipag-ugnayan sa True God Dark Thief, at walang takot sa kanilang mga mukha. Ano ito? Tinitigan ni Zhao Fang ang bagay na pinag-aawayan ng dalawang partido. Mayroong ilang matangkad na malakristal na perlas na naglalabas ng napakayamang yuan qi at nakakatakot na mga alon ng divine weapon. Ito ay mga dekalidad na God crystals sa pinakamababa. Nanginginig ang isip ni Zhao Fang. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang pinakamataas na kalidad na God crystals ay napakabihirang. Para sa kadahilanang ito, ang mga dekalidad na God crystal ay mahalagang ang pinakamataas na anyo ng pera sa sirkulasyon. Gayunpaman, hindi nagkukulang si Zhao Fang sa God crystals, kaya hindi niya lalabanan ang Violet Night Hall at True God Dark Thief para sa ilang dekalidad na God crystals. Whoosh! Umalis si Zhao Fang para maghanap sa ibang lugar. Iyan ang grupo ni Quasi God Tianzhou. Nakita ni Zhao Fang na ang grupo ni Quasi God Tianzhou ay tulala na nakatayo sa loob ng isang liblib na bulwagan. Nararamdaman ni Zhao Fang na ang liblib na bulwagan na ito ay may pinakamakapal na konsentrasyon ng enerhiya ng intent. Ito ay, sa pagpasok niya sa bulwagan, si Zhao Fang ay tulala din. Tatlong malalaking mural ang ipininta sa mga dingding ng liblib na bulwagan na ito, 5 kulay na mga ilaw na lumulutang at kumikislap sa mga ito. Kung titingnang mabuti, ang isa ay unti-unting makakaunawa ng mga salita at larawan, na humahampas sa divine power. Mga diskarte. Kasanayan sa pakikipaglaban. Natigilan si Zhao Fang. Nagtaka pa nga si Zhao Fang kung ang mga teknik at kasanayan sa mga mural na ito ay ang mga nilinang ng Five Elements God Lord. Gayunpaman, napakaraming impormasyon na nakapaloob sa mga mural na ito. Kahit na sa kanyang kaliwang mata, mahihirapan si Zhao Fang na isaulo ang kahit isa sa mga diskarte sa loob ng maikling panahon. Isang miyembro ng grupo ni Quasi God Tianzhou ang nakatutok sa iisang mural, na ginagawa ang kanilang makakaya upang maitala ang lahat ng impormasyong nakapaloob sa loob. Ang iba sa kanila ay naghahanap sa silid para sa iba pang mga bagay. Ang liblib na bulwagan na ito ay medyo espesyal, at mayroon pa itong mga diskarte at kasanayan sa pakikipaglaban na hindi alam ang antas. Marahil dito talaga nilinang ng Five Elements God Lord. Habang nagtataka, sinimulan ni Zhao Fang na siyasatin ang silid na may matalas na mga mata. Maliban sa mga panandaliang salita at larawang iyon, ang pinakakapansin-pansin sa silid ay ang napakalaking iskulturang bato pati na rin ang halijing bato na may ilang mga salita na nakaukit dito. Ang lahat ng naririto ay natitira sa itinakda. Ang mga salitang iyon ay naglabas ng isang malakas at napapanahon na aura. Ang mga kahanga-hangang prinsipyong namumuo sa loob nila ay tila gustong ilugmok si Zhao Fang sa isang malapit na hindi matatakasan na ulirat. Gayunpaman, si Zhao Fang ay may napakabigat na kalooban, at mabilis niyang nagawang makawala sa spell na ito. Mapait na ngumiti si Zhao Fang. Para sa kanilang lahat, ito ay isang treasure ground, ngunit ang taong sumulat ng mga salitang iyon ay malinaw na hindi masyadong tumitingin dito. Bilang karagdagan, maaaring sinabi ng ekspertong ito na ang lahat ng bagay dito ay ipinaubaya sa sinumang nakatadhana para dito, ngunit ang istruktura ng palasyong ito ay napakatibay. Imposibleng matanggal ang intent crystals na bumuo nito. Maaaring alisin ang tasa ng alak na ito. Isang true god sa grupo ni Quasi God Tianzhou ang biglang tumawag. Sa isang iglap, lahat ng iba sa grupo ay nagtipon sa paligid ng tasa ng alak. Ang tasa ng alak na ito ay may mas mahinang koneksyon sa palasyo kaysa sa iba pang mga bagay, kaya maaari itong maalis. Mayroon ding garapon ng alak sa tabi ng tasa ng alak,
Ngunit ito ay walang laman. Gumamit ng lakas ng intent para maluwag ang tasa ng alak na ito. Naghanda ang buong grupo na kunin itong 5 kulay na tasa ng alak. Ang intent crystals na bumuo ng wine cup na ito ay napakataas na antas. Magiging kapaki-pakinabang ang mga ito sa sinumang mababa sa antas ng Ancient God. Sa sandaling ito, dumating si Quasi-God Guiyi, Quasi-God Zifang, at True God Dark Thief kasama ang kanilang mga team. Ang mural na ito ay tila naglalaman ng isang uri ng malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang isang quasi-god na kababalaghan ay agad na nilubog ang sarili sa isang mural. Siguro may tinatago ang estatwa na ito. Sinimulan ng ilang true god na siyasatin ang rebulto. Kumikislap ang mga mata ng True God Dark Thief habang sinimulan niyang suriing mabuti ang bawat pulgada ng bulwagan, tila may hinahanap. Mga unan. Nilinang ba ng 5 Elements God Lord sa ibabaw nila? Napako ang tingin ni Zhao Feng sa 3 unan na nakaayos sa harap ng malaking rebulto. Kung nilinang ng 5 Elements God Lord sa ibabaw ng mga cushions na ito, malamang na may kakaiba sa kanila. Biz. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay natatakpan ng malabong gininto ang kinang habang sinimulan niyang siyasatin ang mga cushions na nabuo mula sa intent crystals. Ang lugar na ito ay tila konektado sa core ng underground array. Bagamat hindi malinaw na nakikita o naiintindihan ni Zhao Feng ang hanay sa ilalim ng palasyong ito, matansya man lang niya ang lokasyon ng core ng array. Nagtataka, pumunta si Zhao Feng sa unan sa gitna at umupo.